pinanood yung video pero talagang viral siya, no? Habang si Kapitan ay Facebook Live ay siya po'y pinatay, no? Kuha na lamang po tayo ng pinakahuling update mula sa Davao del Sur Police Provincial Office spokesperson, Police Captain Sheila May Pansoy. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes, good afternoon. Good afternoon po, ma'am, sa lahat po ng inyong suking tagapakinig. Ma'am, ano po yung mga pinakahuling impormasyon na nahawak po ninyo dito po sa pumatay kay Kapitan? Yes, ma'am. Based po sa investigation na nakandak ng ating kapulisan sa Digo City Police Station po, ma'am, is ongoing pa po ang investigation nila, ma'am. Tapos, meron po tayong sa crime scene po ito, ma'am, meron tayong dalawang pieces ng file cartridge, ma'am, na na-recover ng ating Davao Sur Provincial Forensic Unit, ma'am. Tapos, ma'am, in-undergo pa po ito ng, ma'am, ng investigation doon sa ating laboratory. Tapos, ma'am, as of this time, ma'am, yung hepe ng ating Digo City Police Station ay kinumpirma na po, ma'am, na bababaan na po sa pwesto niya sa Digo City Police Station at meron na pong change of command doon sa Digo City Police Station, ma'am, para po sa impartiality po ng investigation na ikakandak po. Kasi Okay. po meron po tayong yung special investigation task group, ma'am, na i-create ng ating kapulisan na ngayon sana itong hapon, ma'am, yung convene, ma'am, mag-convene, pero ma-reschedule po ito bukas po. Meron po tayong mga pool of investigators na galing po sa ating regional headquarters, ma'am, at saka dito sa province natin, at saka sa Digo City Police Station ng mga investigators, ma'am. Meron ding mga sa other unit, ma'am, such as yung ating HPG, yung ating, of course, ma'am, yung ating yung ating Provincial Forensic Unit, at saka yung din, ma'am, yung cybercrime unit din natin, ma'am. Kapitan, linawin ko lang ha. May change of PNP chief na po dyan sa Digos. Yes po, ma'am, para po sa ating impartiality po ng ating investigation po. Oo. Sino po yung bababa at sino po yung papalit? Yung ating si UP, ma'am, si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ma'am, ay bababa sa pwesto at meron tayong i-install yung ating kapulisan ay meron i-install na bagong COP na dati naming DPDA, Police Lieutenant Colonel Venus Ortuyo po, ma'am. Nangyari na po ito, ibig sabihin bago na po yung Chief of Police ngayon. Yes po, ma'am. Okay, oo. Okay, babalikan ko po, Kapitan. Anong baril na ginamit dito po kay Barangay Captain Bukol? Yes, ma'am. As of this time po, ma'am, is under investigation pa po ng ating Davao Sur Police Provincial Forensic Unit, ma'am. Yun pong baril na ginamit po ng suspect po, ma'am. Pero hindi po ba makikita yun sa bala, ma'am, na naiwan doon? Yun po, ma'am, yung bala na naiwan, ma'am, na is i-investigate pa, ma'am. I-undergo pa siya ng investigation, ballistic po, ma'am, para malaman natin kung anong caliber ang possible na ginamit ng suspect, ma'am. Ilan ang tumama sa katawan? Ilan po yung balang nakuha sa crime scene? Yung tama ng bala sa katawan ni Kapitan ay isa lang po sa bandang left chest, ma'am. Yung entry wound, tapos yung exit wound is nasa right upper na po ng likod po niya, ma'am. Pero sa yung pagsusuri po doon, isang putok lang talaga? Yung bala na naka-penetrate doon sa katawan, ma'am, is isa lang po. Pero yung na-recover po na fired cartridge ay dalawa po, ma'am. Okay. Sino po si Kapitan Bukol, Captain Sheila May? I mean, ano ba yung kanyang mga patakaran? Before that, meron na bang mga initial na reklamo or nagpapablatter na ba siya na may mga threat siya? Kasi kami hindi namin talaga kilala sino si Captain Bukol.
Ay, yes ma'am, si Kapitan Bukol po ma'am ay isang punong barangay ng isa sa mga barangay dito sa Digos ma'am, sa Barangay Tres de Mayo. Ito po si Kapitan Bukol ma'am ay aktibo po sa kanilang peace and order kahit pa po nung mga nakaraang mga years ma'am sa kanyang tungkulin ma'am. Tapos yun pong mga yung question niyo po kung nagpa-blatter ba. Baka may mga threat na ba siya ma'am noon? Base doon sa Facebook Live niya ma'am is meron threat ma'am pero hindi po niya ito na-inform doon sa Digos Police Station or nagpa-blatter ma'am. Wala po tayong record with regards to Captain Bukol na nagpa-blatter sa Digos City Police Station. Pero during sa kanyang mga live stream ma'am is maririnig natin na may threat yung ma'am, yung Threat? life niya ma'am. Opo. Threat po saan? Sa kanyang atake sa illegal na droga, lupa, ano po ang detalye nun? Yes ma'am, sa mga nasabi niya ma'am, threat dun sa especially dun sa politics ma'am, dun sa mga persons ma'am na dinadivulge niya allegedly nga yung mga gawain ma'am. Isa din yun sa mga natin ma'am, anggulo na tinitingnan ma'am sa pagkamatay niya ma'am. As of this moment ma'am, yung angle niyo po politics, walang personal like baka family matter, lupa, family, magkakaaway na wala namang ganon. Isa yun ma'am, yung sa politics ma'am, na tinitingnan ng ating kapulisan po ma'am. Okay ba sila ni Mayor, Kapitan? Yung relationship po ma'am. Wala naman silang ni Mayor. Maririnig natin sa ma'am sa live niya ma'am na allegedly is maririnig naman talaga natin ma'am na hindi maganda yung mga words ma'am na nasasabi niya doon sa Facebook live niya ma'am. Okay. Riding in tandem po, kung meron pong CCTV malapit, riding in tandem po ba yung dumali kay Kapitan? Hindi po ma'am, based po doon sa pagla-live stream niyo, nakikita po natin doon ma'am na merong Innova na red ma'am na biglang nag-park doon sa front ng kung saan siya nag-live stream ma'am, doon sa garahe niya ma'am. Nakikita doon ma'am, meron naka-park. Then after that ma'am, seconds lang, yun na ma'am. Okay. Mayroon ng putok. Wala akong nakuha sa plaka nung Innova? Yes ma'am, wala pa po ma'am. Undetermined pa po yung plaka ma'am. Isa lang po ito? Ilan po ang suspect? Yes, hindi pa natin malalaman kung ilan yung suspects ma'am or suspect. Yung lang ma'am, yung sasakyan na posibleng ginamit ma'am is yung red na Innova po ma'am. Nakaka-alarma lang kasi Kapitan kasi unang-unang lakas ng loob ng suspect kasi doon kung alam niya nagla-live pero meron po kasing comment na mag-ingat ka, babaril, pati may mga ganong comment, no? Ano ba yun? Kasama ba yun sa iimbitahan niyo o iimbestigahan, Kapitan? Yes ma'am, dudulog tayo sa cybercrime unit ma'am para ma-identify natin yung nag-comment ano yung identity nila for possible investigation or para malaman din natin ma'am kung bakit niya yun nasabi ng mga comment. Oo. Kapitan, eto na lang, no? Medyo nakaka-alarma lang kasi nga naka-live siya tapos tahimik naman po yung lugar niyo tapos ganito po yung krimen. Ano po, bukod sa binago yung pamunuan po ng Philippine National Police diyan sa Digos, ano po yung mga inyong naisipabatid sa ating mga kababayan para naman po sa katahimikan din ng mga kaanak nilang nasa Maynila at katahimikan po ng mga residente diyan? Yes ma'am, no, yung ating Davao del Sur Police Provincial Office led by our Provincial Director, Police Colonel Leo Tiahero is nag-condemnation po dun sa ginawa na pagpatay sa ating kapitan. Dahil po dito meron tayong SITG na i-convene bukas. At saka ma'am, inaano ko yung community natin na sana kung meron mga information na alam nila na sa tingin nila makakatulong sa investigation ma'am is sana wag silang magdadalawang isip na pumunta sa kapulisan sa Digos City Police Station para ma-report ma'am kung ano man
kung ano man ang alam nila po, ma'am. Oo. Huli na lang po, hindi ho ba maituturing na suspect or persons of interest si Mayor? Na yan din ma'am is Oo. tinitingnan na ang gulo, ma'am. Oo. Kasi meron tayong mga persons of interest with regards to that, ma'am, na kailangan pa talaga ng masinsinan na investigation po, ma'am. Okay. Wala pa hong suspect persons of interest lang. Ilan po yung persons of interest, ma'am? Several persons po, ma'am. Okay, naintindihan ko. Yes po. Oo. May pabuya na raw po bang ibinaba, ma'am? Sino ang magbibigay? Yes, ma'am. Kanina po, ma'am, is meron tayong press con na nangyari with regional director, provincial director natin sa PNP at saka yung provincial governor natin, ma'am. As per sabi ni governor, ma'am, is Governor Ibon, bibigay ng 1 million si VP Sara, tapos si Governor Ibon is 500K for kung sino yung makapagtuturo sa gunman or gunmen, at saka yung 500K for dun sa makakaturo kung sino yung mastermind po, ma'am. A total of 2 million po. 1 million kay VP Sara, 500 kay Governor. Yung another 500 kanino? Kanggob pa rin, ma'am, pero yung 500 is for gunman or kung sino makapagtuturo sa gunman, yung 500 kung sino yung makapagtuturo sa mastermind. Yun yung pong base po sa sabi ni Gob kanina po sa press conference po, ma'am. May mga pagbabago, Kapitan, last na lang, may mga pagbabago po ba sa gabi? Baka ho mas naglatag na naman kayo ng mga tawag dito, checkpoint, mga pagbabago diyan po sa lugar? Yes po, ma'am. Yung ating checkpoints, ma'am, is paigtingin pa natin, ma'am. At saka, inaano natin yung community nga, kung meron silang makikita sa paligid nila, ma'am, is magtawag agad sila sa nearest police station nila, yung sa hotline, kasi inaano naman natin yung mga hotlines natin sa every stations, ma'am, dito sa ating probinsya. Kapitan, salamat ho at medyo matrabaho po itong kasong ito. Kapitan, thank you sa inyo at sa inyo pong pagbibigay ng seguridad sa ating kababayan diyan sa Davao del Sur. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang PNP. Thank you po, ma'am. Salamat po. Mga kasama,